kilong karne nga lang yung ginamit ko dyan, pero tingnan nyo naman at napakarami kong nagawa. Meron nga akong secret kung bakit dumami yan, pero hindi na secret dahil sasabihin ko na sa inyo. Kailangan muna natin dito ng 1 kilong karne ng baboy. Kailangan dito yung may taba-taba siya para maging juicy. Hiniwa ko lang to sa maliliit dahil papadaanin ko to sa food processor para magiling. Hindi ko pala dito guys sinama yung balat ng baboy kasi makunat siya. Pagkagiling nyo nga yan, eto na nga yung secret ko. Naglalagay ako dito ng kalahating kilo ng hotdog. Syempre mas mura yung hotdog kesa sa karne ng baboy kaya malaki talaga yung matitipid nyo dito. At times 2 pa yung magagawa nyo dahil mas dadami siya. Kalahating kilong hotdog pala yung ilalagay ko dito. Pero kung gusto nyo naman, pwede nyo naman yan mas damihan pa. At isasabi ko na din sa pagiling itong celery, carrots, bawang at sibuyas. Sa isang bowl nga, ilagay na natin itong 1 kilong giniling na karne ng baboy at mga gulay na merong hotdog. At sa pampalasa naman ito, syempre kailangan yung masarap siya para babalik-balikan kayo ng mga customers nyo. At naglagay nga ako dito ng sugar, sesame oil, oyster sauce, pepper, flour at egg. Ilalagay ko na lang sa comment section yung sukat para mas mabilis nyong masundan. Haluin nyo nga lang yan mabuti dahil magbabalot pa tayo. At kailangan ganito lang yung texture niya. Hindi siya basa para hindi din mababasa yung nori sheet. Ito naman yung gagamitin kong nori sheet. Malaki to guys ha at nabili ko to sa mga Korean mart. Maglalagay nga ako ng 2 kutsara nitong palaman at i-flat nyo lang to hanggang sa gitna nitong nori sheet. I-flat nyo nga lang yan mabuti at lagyan nyo din ng palaman dito sa may gilid para magandang tignan mamaya. Lagyan din natin to ng crab stick at ikut-ikutin lang natin to tapos isasara naman natin to gamit lang ang tubig. Madali lang naman siyang gawin dahil kumakapit naman yung palaman dito sa nori kaya hindi naman siya bubuka. Ito na pala lahat ng nagawa ko at i-freezer naman natin to ng 1 oras para lang tumigas ng konti at hindi tayo mahirapang maghiwa. Pag kasi ngayon natin to hiniwa, malambot pa siya so papangit lang yung magagawa natin. Naglagay din pala ako ng plastic labo para mamaya kapag tumigas hindi siya magkakadikit-dikit. Ito naman na siya after kong patigasin ng 1 oras sa freezer. Kita nyo naman hindi siya nagkadikit-dikit dahil sa nilagay natin plastic labo at mabilis din siyang kunin. At habang matigas pa nga to, hiwain na natin para maganda yung pagkakahiwa. Ayan, pantay na pantay siya. Simulan nyo sa gitna para maging pantay din yung pagkakahiwa nyo. Eto na lahat ng nahiwa ko at kita nyo naman napakarami kong nagawa. Kaya maganda din itong ipang negosyo dahil ang mura lang ng puhunan pero marami ka nang magagawa. Pwede na nga natin itong i-steam at dito nga sa may steamer naglagay din ako ng konting oil para mamaya kapag naluto hindi siya didikit. Nalagyan ko na nga lahat ng steamer kaso nga lang sa sobrang dami hindi talaga nagkasya. Kaya ayan, nilagay ko na lang sa ibabaw para sabay-sabay na silang maluto. Napakabilis nga lang nitong maluto, 20 minutes lang luto na yan. Kaso nga lang may pinatong ako doon sa may ibabaw kaya gagawin kong 30 minutes para makasigurado akong maluluto to. At habang iniintay ko nga yung 10 minutes, gagawa muna ako ng chili oil. Sa food processor or kaya blender, ilagay na natin yung bawang at sili. Sa paggawa nito, mas marami yung bawang. Maglalagay din tayo dito ng 3 kutsarang tomato paste at half cup ng tubig. Yung paglagay naman ng tubig, paunti-unti lang para lang hindi tumalsik. Pero nakagamit ako dito ng half cup. Kapag naging ganito na itsura, okay na to at isa lang na natin to sa kawali. Igisa-gisa lang natin to, saka natin to lalagyan ng oil. Nakapaglagay pala ako dito ng 1 cup ng oil. Tapos tinimplahan ko to ng 2 kutsara ng asukal at kalahating kutsara ng gochujang, pampakulay at pampaanghang na din. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa pumula siya at lumapot siya na parang ganyan. O diba, chili oil pa lang mapapalaban ka na. Sakto nga kapag kaluto ko nitong chili oil, luto na din itong Japanese siomai. Nako, amoy pa lang nitong dalawa na to, magugutom ka na talaga. Bigyan natin ng kalamansi. My God! Grabe ang sarap!